umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every blessing is a blessing. Oh, good morning. Yan, good morning everyone. So it's April 22. So naalala ko monthly pala namin ngayon. So it's our ano ba? 316 monthly pang Siyam na LDR. LDA pala, long distance anniversary. Anyway, yan. So we still dito. Remember Pastora. Kanya nga mansari namin. So magpapadala ako ng background para skill natin. Good morning sa mga nandiyan. Maaga, alam ko medyo function na, but just the same, we know that we are reaching out people, empowering people, especially ngayon sa ating topic din na yan, alam natin na, na nakakatulong
Where are we? Where are we? Yun, from. Para sa'yo. Ano naman sila natin? It's the hard background. It's the day of the Lord. Hey! Yan. It's a blessing. So, happy birthday, Mami. The day Ayan. of the Lord. Okay, so good morning everyone. Sa mga nandiyan, parang wala pa. O may 3,000. Nandiyan na. So good morning po sa mga nandiyan na po. Come on, share your pagbati or insights and whatever you can share. So today is April 22. So sino ba nag-birthday April 22? Happy birthday sa mga nag-birthday. Oh, si Asher. Kumusta mo si Asher? Asher Marquez, dati nating youth. Hello, hello. Happy birthday. Sila ang kilala ko. At aking kabatch, Malo Eugenio. Okay, kung sino man ang nag-birthday at anniversary, happy birthday, happy anniversary. Kung mamaya yata mayroong konting belated celebration, pupuntahan tayo. Pero anyway, come on, just share this. Just somebody with the thought lang na every gising is indeed a blessing. Nakita ko ngayon lang picture ni Clay Ann. Kamusta na kaya si Clarence? Hello Clarence and family up there in USA. So I hope you're all fine. Ate Gloria Cueca, good morning. Kasama yata mamaya, no? So see you. Okay, let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na nagising nga kami na indeed it's a blessing for us to really experiencing your love, yung opportunity for us to live this life, to breathe on this air, and really have an opportunity, Lord, to really choose you and really live for you, O God. Salamat sa pagpalaman po ang aming gawain sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen and amen. Praise God. Yan. So this is the day of the Lord. So let's worship our God. Come on. And let's worship our God again with the psalmists. Every gising is a blessing. Yan. So, ngayon din ay pag-alala, papulit ko pa rin pag-alala kay Pastora sa aming 316th month, sorry. Okay. Ho. Yan, kaya ako titigil, no? Anyway, so let's worship God together with the psalmist. Sa bawat araw, pupurihin ka, awitan ng banal mong pangalan. Pag-ibig mo hindi nagbabago, biyaya mo't kahabagan ng laging laan.
pagsamba. Bawat araw pupurihin ka namin, Panginoon. Hallelujah. Biyaya mo't kahabagan ay laging naan. Sa bawat umaga, sasambahin kita, at ang nais ko'y higit kang makilala. Kagandahan mo'y aking namamalas, iaalay ko sa iyo'y pagsamba. Ikaw ang Diyos na nag-iisa, wala kang katulad. Ang buhay ay iaalay sa iyo. Ikaw ang Diyos na nag-iisa, wala kang katulad. Pupurihin ka. Sa himig ng pagsamba. Ikaw ang Diyos na nag-iisa. Ikaw ang Diyos na nag-iisa, wala kang katulad. Ang buhay ay iaalay sa iyo. Ikaw ang Diyos na nag-iisa, wala kang katulad. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka. O aming Diyos, purihin ka. Purihin ka, Panginoong Hesus. Purihin ka, o aming Diyos. Purihin ka. Sa himig ng pagsamba. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Amen, praise God. Wow. Pupurihin ka sa himig ng pagsamba. Pakalapakan natin, Panginoon, for that. Gamit for worship time. Hello, Ate Lisa Enriquez. Mitch, good morning. Belated happy birthday, Ate. Or hello, Ate Landa Pinto. Good morning, good morning. Come on, share, share, share. Tag, tag, tag. Yan ating mga lahat ng mga kaibigan. Wala pa tayong answer dyan sa Ate Presi. Hello, say highlight na natin yan. Para mabasa ng lahat ng ating somebody highlight. Okay, so with that, tayo po ay dala ko na sa ating lesson. Kung paano nga nagsisimula ng panibagong season. Ang sarap talaga balik kahapon. I met the leaders and we discussed a very basic lesson, pero ang lalim po ng revelation pa rin ni God. Kahit nakakala natin tayo ligtas na naunawa na natin ang talagang pinaka mensahe ng kaligtasan na ginawa ng Panginoong Hesus. But we dig deeper into the Word and we discover a lot more things. Lalo ma-appreciate talaga yung ginawa ni Hesus doon sa krus na pagliligtas sa atin. But for the meantime, balikan po natin ang ating season 2, yung ating series ng transformation na alam natin na still very much needed na marinig. Kahit pa ulit-ulit ay kailangan tayo ma-remind ng lahat ng mga ito na kailangan nating i-transform, kailangan nating mabago, kailangan nating mag-adjust, kailangan nating pahalagahan. Ganda nga po ng isang revelation na natanggap ko this week na kapag tayo po ay kapag meron tayong bagay na pinapahalagan ay we discipline ourselves on that area. For example, pinapahalagan mo ang iyong health, so dinidisiplina mo sarili mo mag-exercise, gumising ng maaga, mag-jogging o mag-walking or
mag-gym, whatever, dahil pinapalagan mo yung health. Kapag ikaw ay gusto yung dinidisiplina mo sarili mo sa pagkain, you're very much aware sa ibang pagkain. So, disiplinado ka sa diet, sa tamang pagkain, hindi ka kakain ng anything that will harm you, etc. So, ibig sabihin, kung sa trabaho nga, ikaw ay talagang pinapahalagan mo yung trabaho, you discipline yourself to wake up early and go early as much as possible na sa iyong mga trabaho at hindi ka mag-absent. So nakakalungkot naman kung ang mga bagay na spiritual ay hindi natin mga bagay na para sa Panginoon ay hindi natin pinapalagan and therefore we lack discipline. Kaya nga ito nga po yung purpose natin na yung mga areas of our lives that's really important na dapat talagang ito ipahalaga natin. Kung mahalaga sa spiritual life, then we must develop the spiritual discipline na dapat nating i-develop sa ating buhay na katulad ng napag-aralan natin ng first session dito, yung transforming our spiritual health. So we have talked about 7 spiritual disciplines na dapat nating i-develop dahil na mahalaga sa atin ang buhay spiritual. Kung di mahalaga sa buhay spiritual, eh okay lang, gawin. Pero ilang bagay, 7 bagay yan. Muna nga, mahalin mo si Jesus ng pinakamaalaga sa lahat, na supremely, pinakamataas na pagmamahal, hindi second rate, kundi talagang first rate na pagmamahal sa Panginoon. And then, imit natin siya tuwing umaga, on a regular basis, hindi kailangan mahaba, basta regularly siya ang unang mong isipin before anything else. At pangatlo nga ay study and read the Word of God. Yan, dahil nga kung mahalaga sa yung Word of God, then you will put premium, magbibigay ka talaga ng panahon para magbasa ng salita ng Diyos. Hindi ba isipan lang, di ba? Hindi kung kailang Sunday lang, tsaka kailang magkakaroon ng Word of God. At isa pang disiplina natin ay yung pagbibigay din sa Panginoon, pag-iikapu. Dahil kung mahalaga si Lord sa iyo, one way to show that is to put priority in God in our life through our giving. Yung binibigyan natin sa Diyos, ang kanyang bahagi, hindi ang huling bahagi, kundi unang bahagi. First 10%, na katulad yan lang sinasabi ko, ay share ko na every time I receive a blessing, ay talagang hiwalay ko na kagad yung first 10%, dahil kay Lord na yun talaga yun. And the rest, it's up for me to decide on what to do with that. But you will, to show our discipline for loving God, yung unahin mo para sa Kanya. And then we also have the discipline of loving other people. Yan, di ba? Talagang dahil nga kung mahal mo si Lord, mahalin mo rin ibang tao. So, mahalaga rin sa iyo mga relasyon mo sa ibang tao. And also, paglilingkod, serving God through others. Yan, paglilingkod sa Panginoon, sa gawain sa church. Yan, lahat ng ginagawa natin ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa Panginoon. At panghuli nga ay pag-share ng Word of God sa maraming tao. Lord, so kung mahalaga sa iyo, ang spiritual life, disciplines, then we ought to do that. And then, pag-usapan nga natin yung physical na disiplina, yung physical health, na mahalaga rin dahil nga konektado rin niya sa ating spiritual life, hindi ba kahiwalay yan? Kundi talagang dahil nga ang katawan natin ang pupunta sa church, ang katawan natin magbabasa ng Bible, ang katawan natin ang sasamba sa Panginoon. So therefore, we must take care of our body habang nandito tayo. And most, especially nga, ang pinaka-take away natin dyan ay si Lord ay nakatira sa ating katawan, sa ating physical na katawan. So we must put importance to our body. Aralin din natin ang mental health, na napakahalaga rin talaga na pahalaga natin dahil nga lalo ngayon sa panahon ito na talagang marami po ang dumadaan sa mental health problems, depression, anxiety, yung mga doubts, etc., yung loneliness, talagang kailangan mo talagang isuko ang ating mental health sa Panginoon na siya talagang makakatulong lang sa atin. And also we can be of use to others to help them na talagang gabayan sa kanilang pamumuhay, lalo nga sa area ng mental health. At pinag-usapan din natin kahapon pinag-usapan natin yung last Monday, yung emotional. Mahalaga rin na napahalaga natin ating emotional dahil nga yung minsan basahin natin lahat ng ginagawa. So we must take up our emotion. And then kahapon nga yung relational na talagang dahil nga we are life is made up of relationships, so we might as well give importance sa lahat ng relasyon na meron tayo, huwag natin pabayaan dahil nga we are all relational beings. Okay, so with that tayo dadako na sa ating pang-anim na area na dapat natin pahalagan din. Lakati Lumagdalang, good morning. Kuya Ronald Estrella, good morning. Okay, so
let's listen now to the sixth area of our life that we need to give importance, and that is our financial health. Yan. Sino sa inyo gusto yumaman? Yaman lahat, lahat ng tayo gusto yumaman eh. Pero kailangan natin din magkaroon tayong prinsipyo paano natin mapapangalagaan ang ating financial health na ito rin bahagi ng ating buhay na dapat talaga natin sinusuko sa Panginoon, na hindi dapat ito ang tunay na maging problema natin when it comes to our relationship with God. Dapat ito rin talaga isa sa mga area na ating buhay na talagang pinapakita natin na tayo ay po sa Panginoon. Kapag yung ating financial life o financial health ay maayos, may mga prinsipyo tayong nilalakaran. So we can learn from this. So let's welcome back our speaker for today. Yan, wala iba kundi ang yung lingkod, Pastor John Sanoy. And I'll be back later for more of thoughts about financial health. So let's welcome Pastor John muli sa discussion ng financial health. Magandang araw muli sa inyo lahat and welcome back sa ating session 6 para sa ating 50 days of supernatural transformation. Yan. So we are now in lesson 6, which is transformed in my financial health, o nagbago sa ating pinansyal na kalusugan. Yan, patungkol sa pananalapi ang ating pag-uusapan, o kalusugan sa pananalapi. At alam natin napakahalagang bahagi ang pananalapi sa ating buhay. In fact, si Jesus mismo ay marami siyang turo patungkol sa pananalapi kaysa sa iba pang mga topics sa Gospels. So that's how important finances is in our life. At sabi nga ng Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over your new wine. Yan, napakalaga na talagang kung papatakalan natin ang Panginoon, ay ito po ay may kinalaman sa ating how we honor Him through our finances or our incomes o ating mga business at kung ano man ang ating pinabubuhay. So I just want to share to you 7 habits for financial health. So before we do that, let's pray. Father God, I pray that ikaw pong patuloy na manguna sa amin as we talk about finances. God, gabayan mo po kami at kami magkaroon ng karunungan mula sa iyo sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen and Amen. So 7 habits for financial health, o 7 gawi o ugali na dapat nating ginagawa para tayo po ay magkaroon ng financial na kalusugan o kalusugan sa pananalapi. At itong 7 habits ito ay dapat gawin in order sa pagkakasunod-sunod niya upang tayo ma-achieve natin yung pagpapala na nais natin, dahil nga alam natin na when it comes to blessing dito tayo nasa sentro po, pero hindi man lahat talaga ng blessing ay tungkol sa pananalapi lang, pero alam natin malaking bahagi talaga nito ang pananalapi. So let's talk about money for this session. So number 1, 7 habits for financial health o 7 gawi para sa kalusugang pinansyal o pananalapi. Number 1, I must trust God as my source and provider. O dapat ako magtiwala sa Diyos bilang aking pinagmulan at tagatustos. So siya ang pinagmulan ng lahat ng ating kayamanan. Kahit na ikaw ay nag-work, kahit na ikaw ay may business, ang talagang pinanggalingan pa rin yan ay ang Panginoon, diba? Kahit nasabi natin ako nagtrabaho, ako ang nagsumikap, ang Diyos pa rin talaga ang dahilan kung bakit tayo pinagpapala. Diba? Parang sa gripo lang yan, diba? Yung gripo ay alam natin doon ang gagaling ang tubig, pero alam naman natin na yung tubig na yun ay hindi galing talaga sa gripo, may pinanggagalingan yan na reservoir or tubo o malayong mas malaking lugar ng kukuhanan, like for example ulan, ilog o whatever source of yung dam na kung saan nanggagaling lahat. At ganoon din po ang ating Diyos.
na kung saan sa kanya lahat talaga galing, even nga yung ating kakayahan, sabi ng Bible, sa pagkita ng pera o sa ating mga pagpapala. So we must recognize God as the source ng ating mga pagpapala at provider. Sabi nga ng Romans 11:36, everything comes from God and exists by His power and is intended for His glory. Kaya kung lahat ay galing sa Diyos, ang isa raw sa dapat na intention nito ay magbigay kaluwalhatian para sa Panginoon. Yung ating mga pagbibigay, yung ating finances, binibigay sa atin ni God yan, pero dapat ito ay magbibigay rin ng kaluwalhatian sa Diyos. Meaning to say, a part of that must really go back to Him, to honor Him. At alam natin, ito ay isa sa ating pag-uusapan na dapat pagbigay kaluwalhatian sa Panginoon. So we must recognize na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng ating pagpapala at siya ang provider ng lahat ng meron niya. Ito sabi ng Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Yung kamay, tingnan niyo yung mga kamay nila yan. Siya nagbigay niyan, yung lahat ng talino, lahat ng kakayahan, lahat ng even ng mga resources natin, ang Diyos ang nagbigay. Kaya we just need to recognize Him that He is the source and provider. At pangalawa, I must keep good records. Dapat tayo magkaroon ng magpanatili ng mabuting talaan. Minito say, alam mo dapat kung saan napupunta yung pera mo. Di ba? Sino sa inyo nagkakaroon ng record? Kahit meron tayong cellphone, sa mga notes, di ba? Sa yung mga, at least naglilista ka. Napakahalaga na naglilista ka para alam mo kung saan napunta yung pera mo. Di ba? Iba kasi, for example, may 1,000, tapos bigla na lang mawawala yung 1,000, hindi mo alam kung saan napunta yung 1,000. So, mawawala ka ng track, hindi mo nalalaman kung ano nangyari sa pera mo. Dapat malaman mo kung ano nangyari sa pera na binigay sa iyo ng Panginoon. That is stewardship. Proverbs 10:7-23-24, riches can disappear fast. Madaling mawala ang mga kayamanan. So watch your business interests closely. Know the state of your flocks and your herds. Yan. So sa panahon nila, ang kanilang mga business ay mga, di ba, mga kahayupan o mga alaga, mga baka, mga tupa, doon yun ang kayamanan nila. So kailangan alam nila kung ilan yun, alam nila dapat kung ito lumalago o kung kumiliit, dapat alam nila kung anong kalagayan. Di ba? Sino sa inyo, di ba, ako napansin ko yan especially nga dati si Pastor Marcial ang kasama ko, syempre ay she's a good recorder of everything. Talagang inahati-hati niya na yan. Talagang alam niya kung saan pupunta yung ang pambayad dito, pambayad doon, yung mga dapat gawin. I trust her with that. Pero syempre ngayon ako I'm on my own. I need to learn fast. So ganun po talaga ginagawa ko ngayon. Nagbabudget ako ng mga lahat ng babayaran, lahat ng bills. Kumbaga, before I think of something that I want to buy for myself, kailangan ko munang bayaran mga dapat bayaran, mga first, unang tithes and everything else. Kaya nga nung Pasko nakabili na lang ako ng damit para sa sarili ko tapos na Pasko. Nakalimutan ko sa sarili ko para dati talagang every year meron akong dalang bago. Ngayon medyo late, ang bagong taon na lang yata ako nakabili, noong January 1 na lang ako nakabili. So ibig sabihin meron alam mo dapat unahan, di ba, nung Pasko kung hindi ka nag-budget sigurado magugulat ka na ubos ang pera mo. Pero kung alam mo kung ilan ang dapat mong bigyan, lilista mo kung ano yung mga dapat mong bilhin, ano yung mga dapat ihanda and all that, alam natin na kahit paano may mangyayari naman talaga kapag binudget mo yung pera, ba? At least may halalaman mo kung saan pupunta. Huwag kayong maniwala dun sa kapag yung wala namang ba't ka mag-budget, wala namang babudgetin. Kahit yung 10 piso, pwede mong budgetin yan, di ba? Alamin mo lang. So, yung recording, napakahalaga. Kahit sa church, diba, alam natin na you cannot exist without a good record of our income, yung expenses, income and expenses and all that. Napakahalaga niyan na meron tayo na good records. At pangatlo, ito yung talagang ginagawa na natin at dapat ginagawa pa rin talaga, lalo ngayon as we are preparing for the first fruits. I must give the first, take note, the first 10%
back to God. Dapat kong ibigay ang unang ikasampung bahagi pabalik sa Diyos na lahat ng ating kinikita, sabi ng Bible. Yan, so hindi last 10%, kundi first 10%. Kaya ngayon ang practice ko ay dalawa wallet ko. Ba't dalawa wallet ko? Hindi na ako ganun kayaman. Siyempre, kung ano lang talaga, ganun man talaga. Kaya nga maganda yung percentage eh. Hindi ka pinipression na rin magbigay ng exact amount or something na di mo kaya. Kundi depende lang sa tinanggap mo. Depende lang sa pagpapala mo. And that is the first 10%. So, kaya ang dalawang wallet ko, yung kapag the moment that I receive money, ay hiwalay ko na kagad yung 10% doon. Ilalagay ko na sa kabilang wallet na kung saan doon nakatabi ang para sa Panginoon na tithes. Yan. So, and then the rest, I can work it out. So, the purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. Sabi ng Deuteronomy 14:23. Hindi man talaga ito kumakuha, hindi man talaga ito yung about pera na magkapera in church and all that. It's all about your attitude. Kung si Lord ba talaga ang una sa ating buhay. So that's the purpose of tithing. To show to God na, Lord, ikaw talaga ang una sa buhay ko. Diba? You seek Him first and His kingdom. Siya talagang priority mo. That can be shown in the way we handle our finances. Katulad ng binasa na ating verse for memory verse natin, we honor the Lord by giving Him the first part of all your income and He will fill your barns to overflowing. Kaya ngayon sa first week, dati binibigyan namin first week of our income. Pero ngayon ang challenge ko sa sarili ko, I want to give God the first month of my income to the Lord as first fruits. Of course, kanya-kanya conviction yan. Pero if you want to honor Him, then do something that somehow that will really show that you honor Him. Diba? Mas mahalaga si Lord sa iyo kaysa sa inyong mga personal gains or personal likes. Kaya mapapakita natin yan if you give Him the first part of your income, the first 10% in particular sa Panginoon. And everyone say Amen and amen. Yan. So, kapag nagawa na bigay mo na yung para sa Panginoon, then you can do the rest for yourself. Yan. So, ano yung the rest, ano yung susunod na para ikaw ay talagang lumago sa financial health. Number 4, we must save. I must save and invest for the future. Yan, sino sa inyo may naiipon sa bangko? Sino sa inyo, kahit paano meron kayong alkansya? Alam niyo ba yung alkansya, magandang ituro sa mga bata at sa atin na rin mismo. I know of a person na napuno niya lang ang isang alkansya ng 20-20, yung 20 coins. Imagine, ang binuksan nila yung alkansya, 26,000. Can you imagine that? Na napakalaking bagay, di ba? Lalo sa mga emergency, kung meron ganong pera na naipon na hindi mo naman naramdaman, na hindi ka nahirapan. Kasi lahat na ng 20 pesos na coin ay nilalagay mo lang sa alkansya, tapos yung binuksan nila ay napakalaking pera. Yan ako, meron akong dalawang alkansya rito. Na hopefully pag binuksan ko ay talaga magugulat ka na ako kahit paano. So, napakalaga na ikaw nag-impok, of course, merong bangko at namumuhunan na mga business, yung mga investments, na napakalaga na para ikaw ay tunay na meron talaga na meron kang talagang madudukot. Sabi nga ng ating kasabihan, na kapag may sinuksok, may madudukot. Yan. Sabi ng Proverbs 21:20, the wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. Aray. Sino po sa inyo ang kapag nagkaroon ng pera, ubus ang biyaya, di ba? Kaya nga yung mga nananalo sa mga loto, yung ganyan, kahit napakalaking pera, milyon, sandali lang nauubos eh. Kung hindi nila alam kung paano i-manage, kung hindi sila marunong na na talagang investo, talagang itabi ang malaking bagay sa bangko, diba? So marami tayong biyayang tinanggap sa nakaraan. So what are you doing with that right now? Malaking bagay sana kung ikaw ay talagang nagkaroon ng investment para sa kinabukasan. At ngayon, ang dami talaga, alam natin, marami tayong mga surprises sa buhay. At mahirap kung wala kang tarang naitabi. For example nga, kapag nagkaroon ng mga emergencies, of course, alam natin na pinag-pray natin ng protection ng Diyos. Pero all of us are, somehow merong parang quota na ganyan na talaga meron tayong magkakaroon ng emergency. By all means, lalo sa mga nangyayari sa paligid natin, di ba? Kung di man sakit, ay mga tragedies, etc. Of course, hindi natin gusto na mangyari, pero ang Bible mismo na nagturo na you must save for the future. Na dapat nagtatabi ka talaga para sa kinabukasan.
So, kailangan mong kailangan mong mag-impok at mamuhunan. At sabi nga ng Proverbs 13:11 pa, money that comes easily disappears quickly. Di ba? Ganun talaga, di ba? Yung kapag easy come, easy go. Yung kaya nga pag get rich quick scheme, talaga hindi talaga maganda yan eh. Pero sabi dito, but money that is gathered little by little will grow. So yung pag-iipon, hindi man kailangan malaki eh. Yung 20-20 nga lang eh. Diba? Little by little, lumaki. Diba? Kahit piso-piso, kahit magkano ba nga barya. Ako talagang nagiging rule ko ngayon eh. Basta barya, lagay na sa alkansya. Yan, para kahit ano, alam mo na may naiipon ka. Diba? Alam mo na malaking bagay yan in the near future kapag ito ay binuksan mo na. Of course, nandiyan, yan nga, may bangko. Kaya mo talaga encourage everyone to, kung alam mo pagpapalain ka ng Diyos, dapat meron kang bangko talagang binubuksan. Salamat sa Panginoon, may mga bangko na sa kalumpit na we can have parang financial discipline para talagang hindi talaga maubos ang biyaya na tinatanggap mo. Yan, pag nagka-bonus ka at kapag ikaw ay nagkaroon ng mga blessing. Kaya nga, ang magandang rule talaga sa buhay para ikaw ay talaga magkaroon ng financial freedom yung tinatawag na 10-10-80 principle. Ano ba yung 10-10-80 principle? Yung 10-80 principle ay ito, yung 10%, first 10% kay Lord, bayaran mo yung para kay Lord. And then, next 10% itabi mo, savings. And then, yung 80% doon ka lang kikilos, doon ka lang gagastos, doon ka lang mamumuhay. Diba? Not beyond. Diba? Kaya ang problema sa mga Pilipino kaya nga nagkautang-utang kasi namumuhay ng beyond sa kakayanan nila na mamuhay. Kaya hangga't maaari talaga, we have this kind of principle na you can give back to God, you can save and invest for the future, and then yung 80% nga, it's up to you, it's up to your discretion para ikaw nga ay mamuhay ng tama. So develop your business. Ito napakaganda nito. Natandaan ko ito dating Pastor Miguel, yung Money Monster and Money Factory. Ayan. Develop your business first before building your house. Yan, kung nagka-pera ka daw, dapat daw business muna bago bumili ng pera. Problema lalo sa mga kabataan. Cellphone muna, 400,000. iPhone 17. Kung yung 17, yung 100,000 na o 80,000 na kung magkano man yung iPhone, ininvest mo. Diba, nag-business ka, talagang nagkaroon ka ng buy and sell or something like that. Diba, pinaano muna, ginawa mo ng manufactory, pinaikot mo muna, and then, kahit ilang pang iPhone 17 mabibili mo. Paano kung bumili ka ng iPhone 17, matagal na, hindi mo pa nababayaran, di ba? So, ang payo ng Bible, unahin mo muna ang business, bago bahay, bago muna luho. Yan, ang mga tao na namumuhay sa luho, kadalasan talaga naghihirap in the future, in the end. So, we don't want to experience that, na ikaw ay nagsaya muna bago nalungkot. Pwede ko muna nalungkot o kaya talagang nagtiis, then you can enjoy life later. Diba? So, mas maganda yun. Kaysa yung mag-enjoy ka ngayon, tsaka ka na nagtiis later. Mas mahirap ang kalagayan ng ganitong prinsipyo. So, syempre, isa rin sa dapat na gawin natin as Christians, kung hindi naman nawawala din talaga yung pagkakataon tayo nakakahirang, nakakautang, dapat talaga pinagpaplanuhan din natin yan because we want to be debt-free, di ba? So, para maging malaya tayo sa utang, dapat pagplanuhan mo kung paano ito babayaran. So, I must set up a repayment plan to get myself out of debt. Yan, kailangan mo mag-set up ng isang plano sa pagbabayad upang makalaya tayo sa pagkakautang. Diba? So, meron nga mga, kung may hunulugan ka, talagang isa-isa itatabi mo talaga, di ba? Una mo na, syempre, babayaran mo si God, itatabi ka para sa future mo, and then, pag-aralan mo kung magkano yung ilalan mo para sa pagbabayad ng mga dapat mong bayaran. Of course, yung mga bills, etc. Pero may mga hinulugan tayo, yung mga kung merong mga credit card, kasama talaga yung sa plano ng financial plans mo para hindi ka talaga mabaon, di ba? Alam naman natin na hindi maganda na tayo ay magkaroon ng na outstanding debts, di ba? Sabi ng Proverbs 3:27, don't withhold repayment of your debts, di ba? Dapat talaga bayaran.
ang mga utang na meron tayo. Eh ngayon pa naman nakakatukso, ang daming nag-offer ng di ba, ng loans, mga mabilisang mga one hand, home credit, etc. Of course, dapat maging mautak, maingat ka diyan kasi nga ang lalaking mga interest yan, na-biktima kami ng mga ganyan. Yung malalaking interest, so kailangan talaga pag-aaralan mo rin kung paano pag-utang ang gagawin mo, kung kinakailangan talaga. Kumbaga, ang pag-utang ay gagawin mo lang kung ito'y kailangan lang talaga, di ba? So kaya nga sabi ng Romans 13:8, let no debt remain outstanding. Yan, nagsisimula ng bagong taon, nawa ay nakabawas tayo sa mga bills ng mga bayarin natin. So we must set up a payment plan. Yan. Kaya kaya wag tayong maging katulad ng iba na magaling mangutang tapos sa pagbayaran niya mahirap nang magbayad. Okay, so kaya makakatulong sa atin diyan yung susunod para tayo ay magkaroon talaga ng pag-aasang ng financial. Yung budgeting, I must budget my spending. Yan, so kailangan kong i-budget o ayusin ang paggastos. So kaya kailangan talaga meron ka rin mga listahan. At least kaya nga yung mga notebook na binibigay sa atin, katulad nito, ayan, mga ganyan. Mahalaga yun sa atin na at least kung meron kang kasi cellphone, minsan hindi reliable, nabubura. Pero yung mga ganito, mga notebook na natatanggap ito yung Pasko, let's make use of this, diba? Lista, tapos talagang in-note kung ano yung dapat bayaran, sino dapat bayaran, ano yung mga bibilin, yung pag grocery ka, nilista mo na. Hindi yung pagdating sa grocery, taka mo lang isipan ano ba yung mga bibilin ko. Ay, naku, nakalimutan ko, may bibili nga pala ako. Dahil hindi mo nailista. Talagang nasira tuloy yung budget mo or something like that. So, kailangan natin mag-budget. Yan. Kahit wala kang iba-budget, mag-budget pa rin. Ganun yun di ba? In fact, minsan, ang tawag natin yun, minsan paid kahit sa church, na yung mag-budget ka, ito, kailangan gastusin, itong bibili natin, etc. At least meron kang target money. So, alam mo yung ano yung priority mo kapag dumating yung pera, alam mo kung saan muna dapat pumunta yun. Alam mo yung ano dapat unahin talaga. Kasi na-lista mo na, na-budget mo na, napag-aralan mo na. Sabi ng Proverbs 21 verse 5, plan carefully and you will have plenty. O, di ba? Pagpaplano pa lang marami ka nagkakaroon ka ng gain. If you act too quickly, you will never have enough. Yan, kapag daw masyado ka naging drastic sa paggastos, impulsive buying, ang tawag natin yan, kung yung makita, di ba, lalo ngayon nakakatukso. Kahit nawala ka sa mall, napapagastos ka. Dahil merong online shopping, di ba? Add to cart. Ako, ginagawa ko lang, nag-add to cart ako, pero hindi ko agad bibilin. Pag-aaralan ko muna kung ano yung kaya, ano yung priority talaga, kumbaga, meron kong nilalagay na add to cart kasi gusto mo, pero bibilin ko lang yon kung may extra ako, kung talagang pwede naman na. Pero kung yung mga priority mo na talaga dapat ang bilhin. Kasi minsan nakakagulit kapag nag-add to cart ka. Minsan naranasan namin yan one time may dumating na na mga COD, na 7,000 worth. Wala kaming ganung pera. Ganung pera, nag-isip pa sa Marcel pala kasi nga, baka na-add to cart, napindot yung order. Kaya nagulat kami dumating, hindi namin tinanggap kasi hindi namin talaga pinag-aralan yun, na paghandaan. So, kaya make sure na pag-aralan talaga, yung nababudget talaga, alam mo na meron kang pera sa to your advantage so that everything will be for your gain. If you plan carefully, kung magpaplano ka ng maayos, then you will have plenty. Pero kung ikaw ay mabilis ang kumilos, nagdesisyon, then sabi dito, you may never have enough. Sabi pa na Proverbs 21:20, stupid people spend their money as fast as they get it. Gusto niyo bang matao na stupid? Yung kapag nagkapera ka, gastos agad, di ba? Mall ka agad, kain ka agad, eat all you can, aray. At kinabukasan, ubos na. Yan, sino sa inyo, pagkatapos ng Pasko, marami pa kayong pera. Di ba? Malaking katanungan yan. Of course, gumastos tayo dahil nga, marami tayong gagastosan. Pero malaking bagay kung after Christmas, may pera ka pa. Nabigyan mo ng dapat mong bigyan, na-bless mo dapat i-bless, nakapamasya ka rin, kahit of course, nagkaroon ka ng time to really unwind, recharge, etc. Pero meron ka pa rin pera, and that's well and good kung gano'n nga nangyari sa atin, sa iyo, na dahil nga, na-budget mo na maayos ang pera.
Yan. Kasi nga, ako, I've seen that eh. Kapag you want to honor God with your money, the Lord will honor you eh. Talagang, ako naranasan ko yung Pasko na talagang, I want to honor God, talagang I give what is due to Him, and then bless people, etc. etc. Pero hindi ako naubusan. Kasi nga, ayun ang prinsipyo ng Diyos, di ba? You can never outgive Him. Talagang lagi siya magpo-provide para sa atin. And everyone say, Amen and Amen. Woo! Thank you, Lord. At panghuli, pangpito, kailangan kong magsaya kung anong mayroon ikaw o mayroon ako. I must celebrate what I have. Yan, di ba kung anong binila sa atin ni Lord, maging masaya ka. Talagang masatisfy ka sa blessing ni Lord na meron ka. Ang problema sa atin nga ay kapag tayo naiinggit sa iba, di ba kaya nga expression na sana all, talaga yung isa sa pinaka hindi magandang expression na dapat nating ipamuhay, di ba? Yung nainggit ka, yung gusto mo kung ano meron yung iba, meron ka rin yung kay Pedro, yung kay Juan kay Pedro pa din. Hindi pwede, di ba? Cannot be borrow one from two. You must be satisfied, you must be happy with what you have, with what the Lord has blessed you with. Hindi ko rin nga sa ibang tao yung gugustin mo. Parang di ba si Haring Akab, nung ang dami-dami niyang vineyard tapos yung isang vineyard ng isang sa kapitbahay niya, yung ginusto niya, yung gusto niyang hilingi akunin. So and that is very very ungodly. So it is better to be satisfied with what you have than to be always wanting something else, especially from others. Ecclesiastes 6 verse 9. At yung sabi nga rin sa 1 Timothy 6:6, godliness with contentment is a great gain. Maging masaya tayo talaga. Magiging masaya ka kapag you stop comparing yourself with others and be happy with what God has blessed you with. Kung merong blessing iba, then it can encourage you, maging masaya ka para sa kanila. And time will come, the Lord can bless you with more than you can expect or imagine or think, sabi ng Bible. Pero as for now, be contented. Be happy with what you have. Don't worry. Be happy. Amen? Sabi ko Hebrews 13:5, keep your life free from the love of money. Ang problema na ngayon pera pinag-usapan natin, pero kapag minahal mo na yung pera, ay na magiging problema natin Kumbaga, hindi tayo dapat maging tagasunod ng pera. Ang pera dapat sumunod sa atin. Kumbaga, tayo ang mag-control ng ating finances. And be content with what you have, for God has said, I will never leave you and I will never forsake you. Wow, palapakan natin ng Panginoon for that. Dahil sa kanyang pangako na hindi tayo iwan at hindi tayo pagkabayan. So sa oras na to ay talagang dapat magtiwala tayo sa Panginoon na He can bless us more than we can ask or imagine or think. So let us pray na talagang we will be happy financially. Talagang tayo po ay maging masaya sa anumang blessing the Lord na binibigay sa atin. And then we can support the ministry. We can really be faithful with what we have and really honor God even on our financial life or financial health. So let's pray na maparangal lang si Lord sa ating buhay. Let's pray. Father God, salamat po sa oras na to. Salamat po na Ikaw ang nagpapala sa amin. Ikaw ang tunay na kumikilos sa aming mga buhay. So Lord, as we talk about financial health, Lord, I pray na ito'y gawin namin ayon sa iyong kalooban, na gawin namin ito ng pagkasunod-sunod, Lord, that you will be honored in our life. Lord, we bless everyone, Lord, especially sa iyong gawain, na kami maging faithful sa pagbibigay, maging faithful sa aming finances, Lord, na talagang ikaw mismo parangalan. Kaya Lord, ikaw ay mataas sa aming buhay sa pangalan ni Jesus, and everyone say Amen and Amen. So before we leave, let's review and wrap up. As I said sa unang bahagi, these are 7 habits na dapat gawin natin in order sa pagkasunod-sunod. So it will be built upon one truth or another habit, so that you can grow financially healthy in the name of Jesus. So ano po yung 7 bagay na dapat natin gawin? So number 1, we must trust God as our source and supplier or provider. Pangalawa, we must keep good records. Magkaroon tayo magandang talaan ng ating mga finances. Pangatlo, ito yung ating kapag naayos na natin, let's give God the first 10% of our back to God, of our income. Tayo maging faithful sa ating ikapu. Pang-apat, yung part natin na tayo dapat matuto mag-save o mag-invest
para sa kinabukasan. Save and invest for the future. And then, next ay we must set up a repayment plan yan sa ating mga utang, a repayment plan for ourselves, for our debts, ano. And then of course kung ano man yung mga maayos na matitira, doon natin tayo mag-budget para sa ating spending. Yan, kapag nabayaran mo na yung para sa Diyos, dapat tabi ka, tapos yung mga dapat mong obligasyon mo, babayaran mo, then you can plan for your spending, i-budget to na maging maayos para ma-maximize natin ang anumang meron tayo. And then lastly, we must enjoy with what you have for the glory of God. So God bless you and enjoy the blessing of God in your life. See you sa ating next session. Amen and amen. Praise God. Thank you for that wonderful sharing na ating narinig. Sino po sa inyo natuto, na-remind na talagang mahalaga po talaga ang ating financial life, financial health. Dahil nga po ito'y konektado rin sa ating relasyon sa Diyos. Dahil nga ito nga nagpapakita ko how much we honor God with our life, even through our resources. Dahil nga after all, everything naman galing sa Panginoon. Amen? Kaya nga napakalaking bagay na na talagang bantayan natin. Kaya nga meron akong natutunang isang quotation, nabanggit kanina yung huwag kang masyadong mag-overspend. Sabi nga ni Pastor Reggie, before you add to cart, check your heart. Diba? Yan, before you add to cart, check your heart kasi baka baka hindi naman kailangan, parang mali na yung motibo natin mga pagbili, mga bagay-bagay. Isa pang sinabi niya, before you pay, you pray, di ba? Bago ka magbayad, bago ka bumili ng mga bagay, mag-pray ka muna kung ito ay kailangan talaga. So meaning to say, allow God na talagang tayo po ay pakialaman din ng Diyos even sa ating financial area of our life. Dahil minsan ito yung bahagi ng buhay ng mga tao na ayaw natin pakialaman ng Diyos. Gusto natin tayo nasusunod. Kaya nga pag tayo nasusunod, may problema tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Dahil nga iisip natin akin to, bakit ko paunahin yung para sa Panginoon, mayaman naman siya. Pero hindi man po sa pera talaga yan. It's not about the money that we give, because God, after all, katulad nga ng alam natin, mayaman ang Diyos, He owns everything. Ba't niya kailangan ng pera natin? Hindi po. Ito pagpapakita lang ng ating pagkilala sa Diyos bilang ating Panginoon tagapagligtas. Kaya may we grow financially this 2026. Kaya nga meron tayong plano na by next year, ang ating first fruit ay by June pa lang ay paghandaan na natin. Talagang ibigay natin yung the best first fruit that we can ever give. Ako nga ang naghihamot ko personally sa sarili ko, and we can take that as a challenge also if you want to honor God. Yung first month salary ang ibigay, o even beyond kung ano yung nasa heart natin. Then to honor Him. Actually ako, pag totoo ko, ay yung aking first fruit na talagang base sa aking first month salary ay nabalik na kagad ng Diyos in no time at all. Talagang higit pa dun sa binigay ko ang ibalik ng Diyos sa akin from unexpected blessings. Kumbaga, talagang hindi natin inasahan, pero the Lord just provided in so many ways na nagulat ako talagang kumbaga hindi lang nabayaran, talagang sumobra pa yung mga binalik ng Panginoon. Dahil nga sabi ng Bible, give and it shall be given back. Give and it shall be given back to you, pressed down, shaken together, and running over shall be poured out into your life. Diba? Talagang siksik, liglig at umaapaw ang kayang gawin ng Diyos sa atin. So, with that, tayo po ipatuloy na manalangin at ikamit natin ating buhay sa Panginoon. Father God, salamat po sa oras na to. Salamat po sa mensaheng amin narinig, and inspiring us and challenging us to really honor you even with our finances, oh God. Dahil alam po naman na you are more than able to bless us. You are more than able to take care of us, Lord, as you promised, Lord, that we will be faithful to you, Lord. You will be able to rebuke the devourer, Lord, sa aming buhay, Panginoon. So, Lord, may we be able to learn and really be a blessing to you, O God, and to the people around us, so that alam po namin na malalahati ka even sa aming financial area of our life. Kaya pagpalay mo po ang bawat isa, ang aming finances, Lord, lahat ng mga utang namin mabayaran, lahat ng mga dapat naming ma-attain, Lord, ay tunay na ito ay talagang
nakuha namin by your grace, and even lahat ng mga aming mga resources, mga business, trabaho, ay patuloy mong pagpalain, Panginoon. At kaya Lord, nawa ang lahat na to ay magbigay kapurihan sa iyo at maluwalhati ka nga sa aming buhay. Kaya ito ang aming dalang sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen and Amen. Praise God. Yan, with that, tayo pa sa magpapaalam at tomorrow na po ang ating last session sa Supernatural Transformation. Tayo magkita-kita tomorrow, 7 a.m. Dito pa rin po sa Every Gising is a Blessing. At anong gabi po may soaking night. So join po tayo online man, on-site, mas maganda. At and also, patuloy natin yung pagpandaan, yung ating prayer for the nation. Don't watch, joint prayer, don't watch on Saturday, 5 a.m. sa church. So it will be on-site. And also, yung ating Sports Fest Family Day, yung ating Family Day on May 1, paghandaan po natin yan and be engaged, mag-involve po tayo. At also, patuloy natin isama rin sa prayer ang ating nalalapit na youth camp na naway maging blessing din po sa lahat ng mga sasama. So God bless, shalom, shalom. Thank you for joining. God bless you more. Di ka magpupulang. Biyaya mo isa pa. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo isa pa. Ito ang lagi aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing.